Para sa ating panibagong episode ng ating motovlog adventure mga kamotor lover, tayo ay magra-ride kahit na maulan at ating pasyalan itong kotse na nadaganan ng malaking bato at ikinasawi ng isang bully na aso. Sayang naman, nakon siya. Ito na rin yung makina niya, oh. Wala na. Basag yung makina. Ito na yung mga tipak ng bato na nahulog. Tingnan nyo naman yung sakyan, oh, diba? Wala na, at saka yung aso, siguro nandito siguro yung kulungan ng aso, kaya nataganan, namatay siya. At diretso rin tayo na mag-barbecue dito sa may Scout Barrio. Paano mga boss? Umpisa na natin ang ating video. What's up mga kamotor lover, bali namiss kong mag-ride. Matagal na kasi nakan, halos almost imat na kasi itong pag-uulan dito sa Baguio, kaya hindi tayo nakapag-ride. Siyempre nagkasakit pa tayo nun, kaya ngayon namiss ko. Kaya kahit na umuulan, kahit na ganito na yung gear natin, di ba, nakakaputi tayo, magra-ride tayo. Punta tayo dito sa Luakan na lang, magbabarbecue. Yan ang gagawin natin. Bali mag road trip lang tayo mga boss. Kaya samahan nyo ako. Papunta tayo na mag-motovlog tayo. Namimiss ko na kasi. Matagal na hindi tayo nagmumotor. Kaya paano mga boss, umpisa na natin. Bali ito na pala yung si Black Rose natin. Ito yung gagamitin natin dahil ito naayos na kasi. Matagal na hindi natin nagamit ito dahil nga nasira yung clutch niya, so, nalining siya, hindi siya makatakbo. Kaya ngayon okay na, napagawa na natin, kaya pwede na tayo motovlog. Kaya paano, tara na. Kaso hindi tayo makapagpalipad ng drone dahil mabulan. Okay, ngayon medyo tumahan kunti yung ulan niya, sigurado mamaya ulan na naman, kaya nakagear na tayo ng pangkapote. Through the old porch swing, coffee's warm and the bluebirds sing. Grass sways slow in the country breeze. Wala mga boss, bali umpisa na naman yan na umulan. Kasi ang pagulan kasi rito sa Baguio, bali pakan siya, pabugso-bugso yung pagulan niya. Pasensya na, medyo malalim yung boses natin, hindi masyadong marinig dahil nga naka waterproof casing tayo para hindi mabasa yung camera natin. Right here where my soul can breathe. Wooden fence and a rocking chair. Na-miss ko talaga na mag-ride, kaya ang plano ko pagka tumahan na tong pag-uulan niya, maglo-long ride kami. Depende kung itutuloy namin yung papuntang Sagada or dito sa Ilocos. Kasi marami kaming plano. O di kaya punta tayo rito sa may Tapuacan, sa may yung pinuntahan din natin. Dito sa may Pugo, magtukan tayo doon. Maliligo tayo. Siyempre kasama natin yung mga gustong sumama sa atin. Dito muna tayo. Bali ito na yung Navy Base. Dito sa kaliwa natin, yan yung botanical. Bali nasa loob tayo ng Navy Base mismo. Ikot tayo, lalabas na naman tayo ng circle. Papuntang South Drive. Kahit ng kalsada, puro bako-bako. Yan o, lalalim.
Lahalin yun ah. Hindi makita kasi nga natakpan ng tubig. Eh yung tubig pa naman madumi, brown. Kulay tsokolate, hindi makita yung butas. Yan, nakakamiss talaga mag-ride. Matagal na hindi tayo nakapagmotor. At saka matagal na hindi natin ginamit itong si Black Rose dahil nga ilang buwan din na na-standby dahil nga siyempre inipunan pa natin yung pagpagawa. Kaya ngayon, gawa na, kaya pwede na tayong mag-long ride. Yan, pinapatahan lang natin mga boss itong panahon natin. Kapag umaraw na, yan na, ready na tayo para sa ganun, para sa ating motovlog adventure. Yan, at saka yung natin, yung car camping natin, mahirap na mag-car camping ngayon dahil nga ang kalaban natin rito sa Baguio, landslide. Baka mamaya yung pipistohan natin, hindi natin mamalayan, eh may crack pala, di ba? Baka mamaya mahulog tayo. Mahirap na. Baka mamaya mag-goodbye earth tayo. Kaya syempre mas mainam na ipagpaliban muna natin yung mga ibang mga vloggings na ginagawa natin. Kaya ito, nabis ko. Kaya sabi ko kay Mrs. na mag-motovlog adventure tayo. Punta tayo rito sa may Luacan. Magpakan tayo doon, magbabarbecue. Sana bukas tayong barbecuean doon dahil nga anong oras na? Siguro mga 11 pa lang. Wala, hindi kasi ako mahilig gumamit ng relo mga boss, kaya siyempre wala tayong pad, hindi tayo nagsusot ng relo. May relo tayo sa bahay pero hindi ko masyadong ginagamit. Malamig siya. Malamig. Ito, hindi pa natin naipagawa yung speedometer. Ito yung pad. Malakas yung hangin. Kaya yan ang susunod na i-project natin. Para sa ganun, sa paglulong ride natin, makikita natin yung speed natin. At hindi lang yan. Makita natin kung gaano nakalayo yung natatakbo natin. O kaya yung pupuntahan natin ng lugar. Para may document natin yung layo, yung pagra-rides natin. Malamig. Medyo malakas yung hangin mga boss. Mas lalo na igawan ito rin na tumatakbo yung motor. Talagang nag-whistle dito sa tainga natin yung hangin niya. At saka nararamdaman natin yung lamig niya. Dahil lumahampas sa atin yung pad, yung hangin. Na, malakas yung pad, yung ulan na rito sa Baguio at saka yung hangin niya. Bali dito sa action cam natin siyempre hindi rinig dahil nga naka-kwan siya, waterproof casing siya, kaya hindi gaano maririnig yung hampas ng hangin. Malamig. Ito, iba yung trip namin ni Mrs. At siyempre, parang gusto kong pasyalan yung kotse na nadaganan ng bato. Kaya puntahan muna natin yon bago tayo pabalik na papunta rito sa na magbabarbecue. Yan, nandito na tayo sa military cut-off. Bali dito pala sa Baguio, hindi tayo makatakbo ng mabilis dahil may bagong ordinansa na rito tungkol sa speed limit. Yan, bali dito na pinapatupad na rito yung 20 to 30 km per hour basta nandito ka mismo sa Baguio. Kaya pag pupunta kayo rito, huwag yung tangkay na magpatakbo ng mabilis, sigurado na huli kayo. Dahil sa amin rito, marami nang nahuli na mga kasamahan namin. Kasi syempre, hindi mo na mamalayan. At saka syempre, lalakas ng mga taxi na rito dahil nga yung mga Innova rito 2.8 at syempre nagkaroon na rin ng Montero at saka Fortuner na taxi rito sa Baguio, kaya ang lalakas na ng mga makina nila. Pagkatapos ganun na lang yung takbuhan.
Kaya nahirapan yung makina ng taxi rito. Siyempre, di turbo pa yun, nahirapan sila. Kung sobrang bagal, parang nanginginig yung makina. Nahirapan siya. Pero hindi rin kami pwede magpatakbo rito dahil mas malaki yung multa na babayaran namin kaysa yung may income namin. Kaya dito mga boss, magpupunta kayo rito, siguraduhin nyo lang na aware kayo sa speed ng sasakyan nyo. Basta kami kung pupunta kami ng Luacan, Irisan, yung dati na tinatakbo lang namin ng mga 10 to 15 minutes, ngayon umabot na kami ng mga 20 to 25 minutes na dahil yung takbuhan namin na gano'n. Siyempre, pasayeros natin nabuboring. Yung mga iba nakakatulog na sa sasakyan. Dahil nga kahit na magalit sila, wala tayong magawa dahil yun nga ang ordinansa rito sa Baguio. Mas malaki pa yung babayaran namin sa multa kaysa yung ibabayad ng pasahero sa amin. Kaya kailangan na maging aware tayo rito. Kasi mayroon silang ginagamit na nakalimutan ko na yung pangalan ng gamit nila, yung gun speed nila na yon. Yung speed gunner pa yon. Yan, dito na tayo sa may Cam 8 na. Going to Cam 7. Yan. Sa bagay, kapag ganito naman na malakas yung ulan, makapit yung gulong ng sasakyan rito. Pero kapag yung ambu-ambun lang, pagkatapos yung tumigil na yung ulan, yung patuyo na yung kalsada, yun na ang delikado dahil nga madulas na yun. Mas lalo rito sa Baguio dahil nga alam nyo naman yung mga daanan rito, puro trail, di ba? Kami mga taxi driver, may mga part na pinaghatiran namin masyadong matatarik, madudulas. Kaya kapag patuyo, talagang ilan na lang sa amin yung naghahatid yung gano'n na mga lugar. Dahil nga siyempre hindi kami makabalik, baka mamaya ma-aksidente pa kami, di ba? Kaya yun ang dito sa Baguio. Mga yan, nasarapan natin, pero 2.8 yan. Pero kailangan takbuhan yan. 20 to 30. Pero kung minsan, nakakalimutan din natin, napapa-speed tayo, mas lalo na kapag pupunta na tayo sa medyo malalayo. Yun na, nakakuha na tayo. Pero, yun na, speed at your own risk na. Yung gano'n, dahil nga, kapag nabaril yung sasakyan mo, sigurado na magdumulta ka. Siyempre dito hindi mo alam kung saan sila nakapwesto at saka nakaready na yung mobile nila o kaya yung motor nila na hahabol sa'yo if ever hindi ka tumigil. Mas malaki yung pabultahin mo pag gano'n. Kaya dito sa Baguio, chill ride lang tayo. Sa bagay, ang kagandahan naman yung gano'n, siyempre medyo iwas na yung aksidente, di ba? Pero sa amin, sa mga taxi driver, parang yung speed lang kasi na 20 to 30. Sana, Station Road, Harrison, yan, General Luna, Bonifacio, okay lang yan. Pero kapag pupunta ka na sana sa mga ganitong lugar, siyempre, depende na kasi sa traffic yan. Kapag malinis naman, di ba? Siyempre, kailangan sana na medyo tagdagan din yung speed. Pero wala, talagang yun talagang ang ordinansa na ipinapatupad dito sa Baguio. Kung minsan natatawa nga kami dahil sa mga subdivision na pinupuntahan namin, yung mga talagang pangmayaman na subdivision dito sa Baguio, ang speed na nakakondon, yung maximum speed nila 40 kilometers per hour. Kung na yun nasa subdivision na tayo. Dito hindi naman subdivision, nasa main road tayo, takbuhan lang yung ganun, di ba? Pero wala tayong magawa. Yun talaga ang ordinansa. Wala tayo sa pupuntang Quezon Road, bisitahin natin yung sasakyan na daganan. Yan na pagi siya. Hindi ko alam kung halatado rito sa kanila natin. Yan na, ito na yun, diba? Bak na siya
right na. Yan, meron ding dito sa kabila. Waterfalls. Yan na, punta sana tayo dyan sa view deck. Tingnan natin dito, pero wala tayong matatanaw dyan dahil nga siyempre puro fog yung makikita natin, puro ulap. Yan o, kita nyo naman, di ba? O, ito yung view deck. Pero ang problema, wala tayong makikita dahil fog. Kaya kailangan maging aware tayo kasi baka mamaya may bato na bubulong dito na hindi natin mamalayan, wala na. Goodbye earth na kami ni Lizzy. Dahil sana gusto lang namin makipag-maritesan, madidisgrasya kami. Ay ito na yung pan, yung bumuho na pan, yung bato na nahulog. Dito siya galing sa taas, sa taas siya galing. Yan o, nabulungan o, buti na lang hindi pumama dun sa pan, sa bahay. Ito o, yung sasakyan na nabulok na pan, na pan pala. O diba, yan na o. Yung pan nga tayo, itabi natin doon. Pintuan lang tayo. O tignan natin. Mami, bumaba ka pinasit. Yan na, ito na mga boss yung kano, yung sasakyan na nataganan ng bato. Yan na o, diba, sayang naman. Nakon siya. Ito na rin yung makina niya o, wala na. Basag yung makina. Ito na yung mga tipak ng bato na nahulog. Tingnan nyo naman yung sasakyan o, diba. Wala na, at saka yung aso, siguro, nandito siguro yung kulungan ng aso. Kaya nataganan, namatay siya. Yung gulong niya, kaya wala na, diba? Ito yung mahirap na nag-ipon ka, makabili ka lang ng gamit mo, yung ganito na sakyan, pagkatapos sa isang iglap lang, diba? Ganito na madadaganan lang, masisira. Yan siya, ito yung bahay. Yan na, dito galing mga boss yung yung bato na nahulog. Yan na, sa taas. Diyan siya galing. Tignan mo naman oh. Sigurado na diyan siya Yan oh. Yung nahulog na bato galing doon sa baba. Siyempre dito siya tumama. Oh, basag oh. Diba? Basag siya. Yung dito siyempre mabigat yung bato na gumulong. Tumama rito, parang may nahulog na bulalakaw. Dito tumama. Tsaka gumulong. Dalawa kasi yung bato na yon dahil nga yung napanood ko. Yung isa nandito, yung malaking bato. Yung isa gumulong doon. Yan o, diba sira siya. Pasalamat at least yung bahay na yon. Yan o, bahay na yan, hindi siya natamaan. Kasi kung dyan siya, tsaka may tao dyan, sigurado na may kinuhang buhay na naman, diba? Ito siya, at tsaka yung bato na tumama rito, buti na lang hindi pumunta ron sa baba dahil nga kapag pumunta doon, sigurado na mga boss. Yan o. May bahay pa naman dito rin sa baba. Yan, sigurado pupunta dyan. May mga madidisgrasya na naman dyan. O kaya itong yung bahay na ito, buti na lang hindi siya natamaan. Kaya siyempre, masakit isipin na yung pinundar mo sa isang iglap lang masisira. Ito, di ba? Ito, may dito dati. May parang harang rito na semento. Ito siya oh, basag na yung mga hollow blocks nila. Yung fence nila, yan. Na basag dahil nga sa malaking bato na yan. Hindi nang mahirap na pang-sitwasyon, di ba? Yung ganito na may mamiyari. Tignan mo, malaki na ng crack. Yan o, puro crack yan. Dahil nasa bigat ng bato na yun na tumama rito. Yan. Dahil na almost a month na dire-diretso yung magulan niya, ang magulan niya na malakas. Pagkatapos ngayon may hangin na, kaya nakakatakot na rock glide sa mga ganito na tabi ng bundok.
Tignan nyo, di ba? Dito na bumabagsak, nakabundukan na yan. Dito na sa Kenon, yung tubig, dito sa part ng Camp 7, mas lalo na kung pupunta pa tayo sa baba. Okay lang sana kung magkita tayo, kasi kasama pa natin si Mrs. Bago natin siya. Yan o, batas yung tubig o. Oh! Yan o. Oh, batas! Oh! What? Batas siya! Up! Yan o, batas! Lakas ng tubig. Iba yung trip ni Motor Lover. Kaya kahit na nagbebiyahe kami ng taxi, pag ganito na mga location na pupunta namin sa tabi ng kabundukan, at saka sa mga kakahuyan, aware kami, talagang nakatingin kami sa taas. Yan, palagi yan, kasi kapag may mapansin ka, at least kahit na paano, madagdagan mo yung speed mo, o kaya makapagpreno ka, o kaya may iwas mo. Kaysa naman yung kalsada lang yung tinitignan mo, di ba? Kailangan aware ka sa paligid mo pag driver ka. Ano, malalim yung tubig, oh. Malalim mo yung volume na yan. Na, siguro yung mga ibang, ito malalim to, oh. Yung mga ibang kon siguro, labasan ng tubig siguro, na barado na. Kaya ganyan siguro, na umapaw na dito sa kalsada yung tubig. Sarap magkape. Ano na tayo ng pagkapihan, ah. Pasyalan natin yung pano, kami. Yung apartment, no. Yan, tignan natin kung may nagbabarbecue ba. Tamang barbecue tayo. Kasi yung nakapos natin, kaya tayo nandito. Yan, nasa Luacan na tayo. Ito na yung Luacan Airport, yun, oh. Luacan Airport niya. Diyan tayo pumasok nun nung nagcar-camping tayo. Dito yung barbecuehan. Ay, wala, sarado, oh. Yan, sarado. Hapon lang ata, kaya ang gawin natin, magkakapi na lang tayo. Huwag na tayo mag-barbecue. Sarado pala, barbecue hapon lang ba? Sana pati umaga, dahil masarap gawin, kanyan, ulamin. Yan, may pupuntahan muna tayo rito sa Luacan na kasi nandito na kami. Pupuntahan din natin yung apartment rito na binabantayan natin. Kasi mga boss, yung isang pinagkakabalahan namin ni Mrs. na binabantayan namin yung apartment dito. Siyempre tayo yung tumitingin sa kung ano yung sitwasyon nila rito, at tayo yung naniningil lang upa. Yun yung isang pinagkakabalahan natin dito sa Baguio. Dahil nga dito medyo din, ilang weeks din na hindi tayo nakapunta rito sa binabantayan nating apartment dahil nga nagkasakit tayo. Sumigi yung high blood natin, hindi ko alam kung may stroke yun o kasi hanggang ngayon may tama pa rin, nahilo pa rin ako. Bali mahigit na 2 weeks na, mag 3 weeks na ganito pa rin yung nararamdaman natin, na nahihilo tayo, na blackout tayo, saka hindi stable yung dugo natin. Tumataas, bumababa, bigla-biglahan. Kaya nga dinagdagan yung gamot natin. Sa 12 kasi babalik na naman ako para sa check up, dahil tingnan nila kung dadagdagan nila o babawasan na nila yung gamot ko. Dahil may time kasi noon na talagang wala na. Akala ko kung mag-goodbye earth na ako noon. Pero sa tulong ng asawa ko saka yung anak ko, naman naging okay naman na yung kalagayan natin. Lumakas naman tayo, nakapagbiyahe na tayo, pero hindi pa tayo pwedeng magpuyat ng gusto. At saka pasalamat din ako kay Aloy dahil nga siya yung nagtakbo sa atin sa ospital.
yung talagang hindi na natin kaya. Pasok na tayo sa gate tile. Kumustahin natin yung kalagayan, yung mga umuupa rito. Sila. Takas ng tubig. Buti na lang naipahabol natin tong retaining wall. Kaya malaking tulong ito na nalagyan. Ito katatapos lang na nailagay mga boss, itong retaining wall. At least malaking tulong na naiiwas yung tubig doon. Dati kasi pumapasok rito. Ngayon okay na, safe na. Tumba yung kahoy oh. Diba? Dito yung may hinukay no. May hinukay kasi rito, ito natumba. Ito yung sinabi ni Bunso sa akin na natumba. At least nakita natin. Ito na yung binabantayan natin. Bali 3 palapag itong binabantayan natin. Tapos na tayo doon sa isang purpose natin na pinuntahan. Ngayon syempre bili na tayo ng tinapay doon sa big shop. Big shop ba yung tawag doon? Bakery. Yan, or big shop para doon tayo, bibili tayo. Doon na lang daw tayo sa bahay magkape. Gusto ko sana rito. So, siyempre baka nakukan na si Mrs. nilalamig na. Kaya gusto na niya siguro umuwi. Kaya sabi niya na doon na lang kami sa bahay magkape. Yan, dito tayo sa Luwakan pa rin. Ito. Yan, yan o. Dalawa lang. Ito na. Ito, boss. Hindi, kakainin ko na rito. Hindi Oo ah. Hindi, may sus naman sila pero matamis na ito. Hindi na kailangan ng sus to. Matamis na. Muna tayo. Good. Yan, dito, pasok tayo rito sa Janhay. Dito tayo dadaan papunta doon sa location natin. Masarap yung barbecue nila. Hindi na akong gumamit ng suka dahil masarap naman yung barbecue dahil nga may sauce na siya. Thank you.
Yan, nasa loob na tayo ng Janhay. Ito oh, wag na rin. Hindi ko alam kung visible sa camera natin. Yan oh, pag uy, lakas ah. Lakas yung hangin. Taka binugbongbo kami. Saka dito, gusto ko rin mag-car camping dito banda. Yan. Pero, mga 9 o'clock ng gabi, yan, kailangan na lilipat na tayo dahil bawal yung mag-overnight dyan. Kahit na hanggang alas 9 lang tayo dyan, then siyempre uwi na rin tayo ng bahay. Para ma-fulfill lang natin yung pagluto natin at saka pagkakain tayo dito sa lugar na ito. Diba? Sa silong ng mga kakahuyan, silong ng pine trees. At syempre sa lansangan, yan. Para ma-enjoy natin yung mga sceneries na yan. So yan o, meron pang nagkugolfo kahit namulan. Diba? Enjoy na enjoy sila. Yan talaga ang laro ng pangmayaman. Siyempre, walang exercise mga yan, kaya nag-golf sila para sa ganun. Pag swing-swing nila, siyempre may exercise na rin yung katawan nila. Kasi alam mo naman ang mayaman, sa office-office lang mga yan, di ba? Kaya kailangan din nila ng ganyan na paglalaro. Yan na, labas na tayo. Bali, country club na tayo. Na, country club. Oh, lamig talaga. Bali ito yung pinag-hildan ng Christmas Village ito sa country club yan oh. Yan, pinag-hildan ng Christmas Village yan. Paano mga boss, nandito na tayo, ito na yung circle, pasok sa amin. Kaya hanggang sa next vlog na naman tayo, yung mga kaibigan natin dyan na mga silent viewers natin na hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe para sa ganun sa mga next na ginagawa nating mga vlog, makakasama ko kayo. Kaya paano, hanggang dito na lang, paalam, bye bye.